Mula Isabela ay naglakas loob akong lumuwas patungo ng Kamaynilaan para makipagsapalaran at dito hanapin ang aking kapalaran. Isang pagkakamali na aking pinagsisihan mula kasi sa probinsya na masipag ka lang magtanim ay meron kang aanihin, kakainin na pwede rin namang pagkakitaan into Manila na bawat kilos mo halos nangangailangan ng pera. At dahil naiwan ako sa inuupahang bahay ng boyfriend ko, nawalan ako ng pang-upa. Dahilan upang pumayag ako makipag-deal sa mismong may kanya ng bahay. At yon ay ang hayaan siyang lamutakin. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Marami ang tulad ko na mula sa kani-kanilang probinsya ay umalis para hanapin ang magandang kapalaran mula sa ibang lugar, partikular na ang Manila. Na mula sa pagka-graduate ng high school o ng college ay nagpa-Manila para humanap ng trabaho. Hindi naman na iyon nakakapagtaka dahil alam naman nating lahat na ang Manila ang may malaking rate ng pagpapasahod pagdating sa mga manggagawa. Pero hindi lahat ng manggagawa depende sa hanap buhay o trabaho na iyong mapapasukan. Kumbaga, mas maraming kondisyon para makapasok sa isang kumpanya, mas malaki ang tsansa na mas malaki rin ang sahod. Itago mo na lang ako sa pangalang Eka, 35 years old, may asawa at may 3 anak. Nagmula ako sa Isabela na mula nang makatapos ng college sa loob ng 2 taon, ay naisipan kong hanapin ang magandang kapalaran sa Manila, na gaya ng ilang umalis sa lugar namin para magtrabaho. Ang iba ay sinasabing naging matagumpay, nakahanap ng magandang trabaho, at nagkaroon ng maayos na pamumuhay. Meron din namang hindi pinalad, lalo na sa mga kababaihan na ang ilan ay umuwing buntis at hindi pinanagutan ng naging katipan. Bagay na sa aking pag-alis sa amin at iwan ng aking pamilya ay hindi ang negative side na iyon ang aking tiningnan. Sinabi ko sa aking sarili na iba ako at bawat tao ay may kanya-kanyang kapalaran. Bagay na totoo naman. Nang panahon na ito, uso ang text gamit ang cellphone na di keypad. Nauso ang mga unang cellphone tulad ng 3310, 3315, 1100 at kung ano-ano pa. TextMate ang isa sa pinakasikat na komunikasyon ng panahon na ito. At dito rin nagsimula ang panahon kung saan pwede kang magkaroon ng katipan sa pamamagitan lamang ng text message at boses na ang iyong marinig. At isa ako sa mga nakaranas ng senaryong ito. Isa sa aking dahilan kung bakit nagkalakas ako ng loob na iwan ang aking pamilya sa probinsya at mag-Manila ay ang bukod sa ilang magagandang resulta ng aking kababayan ay ang kwento ng aking boyfriend on phone na maganda ang Manila. Maraming trabaho at dahil nakatapos ako ng college ay hindi ako mahihirapan na humanap ng trabaho at tunay na malaki raw ang sahod. At ang pangako na kanya akong tutulungan. Mula sa probinsya na aking sinilangan, kinalakihan at kung saan ako nagtapos ng 2 taon sa college ay nag-ipon ako ng requirements at sa aking pasya na pagluwas ng Manila ay wala namang naging tutol ang aking magulang at ang alam nila kaklase at matalik kong kaibigan ang tutulong sa akin sa Manila at bahay kung saan ako mananatili. Pero hindi ko inasahan na sasama sa akin ang nakatatanda kong kapatid na babae. Ipinaalam ko iyon sa aking boyfriend at sabi niya wala naman daw problema dahil magkakaroon naman kami ng sariling kwarto. Pero hindi alam ng ate ko na cellphone boyfriend ko ang aking kausap. Sa isip ko noon,
Saka ko na ipapaliwanag sa kanya kapag kami nandoon na. Iyon ang unang beses na nagkita kami ng boyfriend ko na ikinagulat ni ate. Bakit raw lalaki? At doon ko na sinabing boyfriend ko. Ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Ryan. Mula sa aking pinanggalingan, halos konti lang naman ang diferensya. Maliban sa maraming sasakyan, nagtataas ang gusali, maraming tao at parang hindi uso ang matulog tuwing gabi dahil sa ingay, sa dami ng sasakyan na para bang 24 hours yata. At yun, mainit. Mali yata ako sa sinabi kong konting diferensya. Dahil higit ko pang nalaman na malaki ang pinagkaiba ng Manila kung saan ay inakala kong magkakaroon ako ng magandang trabaho kumpara sa iniwan kong probinsya kung nasaan ang aking pamilya. Dahil sa aking pagtagal, doon ko nalaman na ang sinabi ng aking boyfriend ay tila nangyayari lamang sa kwento at halos bawat kilos nangangailangan ng pera. At dahil nandoon na kami, napilitan kami ng ate ko na matutong magtiis. Hindi naman kami pinabayaan ng boyfriend ko. Sa totoo lang, sa Manila ko naranasan na mag-ulam ng sitsirya. As in, natuto kaming magtipid at magtiis ng gutom, lalo na sa paghahanap ng trabaho. Ay talagang masusunog ang iyong kulay. Dahil hindi madaling maghanap ng trabaho, kahit nakatapos ka ng 2 taon sa college, pero hindi sa lahat ng lugar. Isang araw kasi, habang naghahanap kami ng trabaho, merong nabanggit ang isa naming kasama na tulad namin naghahanap din ng trabaho. Ang sabi, mas madali raw matanggap sa Cavite, lalo na sa tulad ko na nakatapos ng college. Ang kaso, bukod sa paubos na ang budget namin ng kapatid ko, hindi namin kabisado ang Cavite. Mabuti na lamang at bago napunta ng Manila si Ryan, ay nanggaling muna siya ng Cavite at alam niya ang sinasabi ng nakasabay namin sa paghahanap ng trabaho. Siya na rin ang umasikaso ng lahat, pati na mismong aming matutuluyan sa Cavite. Yun nga lang, dahil 2 kami ng ate ko, sa unang pagkakataon ay humingi kami ng tulong sa aming mga magulang sa probinsya para padalan kami ng pera para aming maging budget dahil nga lumipat kami ng lugar. Doon nga ay tama ang sinabi ng nakasabay namin sa paghahanap ng trabaho. Dahil in just 1 month ay nagkaroon ako ng trabaho, maging ang ate ko na high school ang tinapos. Doon na nagsimulang kahit papaano ay makapagpadala kami sa probinsya. At katulad rin ng marami, nangarap akong maregular na tipong lahat gagawin para sa pinapasukang kumpanya. Sa unang kumpanya na aking napasukan na end of contract ako. Pero bago matapos ang 1 buwan, meron na ulit akong trabaho kung saan nasira ang aking momentum bilang ulirang empleyado. Naabutan ako ng papel na ang nakasulat, Earn Unlimited with Health and Time Freedom. Ang galing! Noong una, hinayaan ko lang yun hanggang sa maharang ako ng isang babae habang ako'y pauwi ng boarding house. At dahil isang magandang babae na para bang isang supervisor ang kumpanya ang kanyang pormahan, sumama ako. Total, saglit lang naman daw. Noon ding oras at araw na iyon, kung ano man iyon, nakuha niya ang tiwala ko. Nag-join at nagbayad ako ng membership fee. At nung labas ako ng office, pakiramdam ko, ibang tao ako. At meron akong napakataas na pangarap na para bang sinabi ko sa aking sarili na hindi ako bagay maging empleyado girl. Dapat sa akin, maging negosyante. Ang magandang aura ko sa aking pag-uwi, noong aking ma-share sa aking ate, nawala. Dahil ang naging sagot lang naman sa akin ng ate ko at hindi ko pa natatapos ang aking kwento. Tigilan mo ang kalokohang iyan, wala kang mapapala diyan, magtrabaho ka ng marangal
At baka mapahamak ka lang diyan. Lolokohin mo lang ang sarili mo. Dahil ako ang nakakita at nakasaksi, hindi ko pinansin si ate. At sa halip, naiwan ko ba't kung anong pumasok sa aking isip, ay nag-resign pa ako sa aking trabaho para mag full time sa nasabing negosyo ko no, na labis ikinagalit ni ate. Sa dahan-dahang pagkaubos ng aking budget ay ang mas paglalim ng hindi pagkakaunawaan namin ni ate hanggang sa iwan niya ako at sumama siya sa kanyang boyfriend. Habang ako naman ay nakikita ko nang ang napili kong landas ay napakahirap at pakiramdam ko hindi para sa akin. Hanggang sa ayon at hindi na ako makabayad ng bahay. Doon ay muling pumasok sa eksena ang boyfriend kong si Ryan na dahil sa aking kabisihan, sa kabila ng nagawa niya para sa akin ay aking nalimutan. At isa sa iniwan ko sa ere, noong pati siya ay sinabing hindi totoo ang aking nakitang negosyo at kung merong bang kumikita ay yung mga nauna lamang na para bang ganoon na nga. Sinabi sa akin ni Ryan na doon na lamang ako sa kanya, mag-live-in na kami at dahil sa kabila ng hindi niya pag-iwan sa akin, nawalan ako ng choice kundi tanggapin ang alok niya. Sa totoo lang, simula nung makarating ako ng Manila at Cavite, ay naisang tabi ko ang pagiging mag-on namin ni Ryan at dahil sa kabaitan niya sa akin, siya ang aking pinili. Si Ryan ang unang lalaki na aking naging boyfriend, kaya never been touch ang inyong bida. Nasimula naman noong mag-live-in kami ni Ryan, halos mayain niya ako to the point na ayaw ko na. Pahinga muna. At maging siya, napansin kong ayaw nang pumasok ng trabaho at iba ang naispasukin. At ang madalas niyang sagot kapag sinasabi kong, paano ang iyong trabaho? Abay, everything daw is under his control. Almost 2 months na ganun ang naging sitwasyon namin. Simula nang mag-live-in kami. Kung pwede lang magtago, ginawa ko na. Huwag lang niya akong magamit. Dahil iba na ang aking pakiramdam sa almost 2 months na iyon. Malaki ang aking ipinayata. Isang umaga, nagising akong wala si Ryan. At sa ilang oras na aking paghihintay sa kanya, marami akong napansin. Hanggang sa aking napagtanto, iniwan niya ako mag-isa sa inuupahan niyang bahay at ako ang sinisingil ng may kanya ng bahay at hindi raw ako makakaalis doon hanggat hindi ko binabayaran ang mga unpaid bills ni Ryan. Na kahit hindi sabihin ng may kanya ng bahay, hindi naman talaga ako makakaalis dahil ni 5 wala ako. Hindi sa pagyayabang, magandang babae ang inyong bida. 5'4" in height, may magandang hubog ng pangangatawan. At noong sinabi kong hindi ko mababayaran ang unpaid bills ni Ryan, sagot sa akin ng may kanya ng bahay, pwede naman raw naming pag-usapan. At kung ano iyon, nais rin niyang tahakin at galugarin ang sagradong lagusan patungo sa pansamantalang mundo. Then, amanos kami sa lahat ng bills at bibigyan niya ako ng tsansa maging tagalinis ng buong compound para kahit papaano meron akong ekstrang pera sakaling naisin ko ang umuwi na. Mangiyak-ngiyak ang inyong bida pero wala akong napagpilian at sa halip na umuwi ako ng probinsya at ipakita sa aking pamilya ang aking kabiguan at makabilang sa failure na manlalakbay ng aming probinsya, bumalik ako ng Cavite at nakituluyan ako isa sa aking kakilala. Kesa matigok ako sa gutom at maging pabigat sa kumupkop sa akin, binalikan ko ang negosyo ko na inakala kong magpapayaman sa akin. Sa isip ko noon, wala naman nang mawawala sa akin. Pinabayaan na rin ako ni ate at ayokong malaman ng aking mga magulang ang sitwasyon ko. Nakilala ko ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Wilson. Aniya, matagal na raw niya akong gusto at dahil minumulto pa ako ng nakaraan,
Sa dalawang lalaki na may naging ambag sa aking pagkasira, hindi ko inintindi si Wilson at nag-take advantage lamang ako sa mga tulong na ibinibigay niya sa akin. Kako, natuto na ako. Tinatanggap ko ang tulong na iniaabot niya pero sabi ko sa aking sarili, never akong mai-in love sa kanya. Na hindi ko napagtagumpayan. Dahil hindi tulad ni Ryan, si Wilson may sariling bahay at regular na trabaho. Bukod pa sa isa siya sa mga pioneer ng nasabing negosyo ko ay hindi may kakailangan kumikita talaga siya. Madalit sabi mga Lodivels, para makuha ko ang 100% ng pribilehiyo bilang kanyang GF, sinagot ko si Wilson. Noong una, okay ang relasyon namin. Pero in the end, napansin ko na ang tanging nais lamang ni Wilson makapag-change oil ng makina tuwing gugusto niya. At wala pa sa plano niya ang bumuo ng sariling pamilya, gusto ako pag ganun, lalo't na ibigay ko na. Nawalan ako ng pagpipilian, kundi ang umuwi ng probinsya at tanggapin ang aking pagkatalo at maging isa sa failure na manlalakbay ng aming probinsya. Nakahinga ako ng maluwag noong mayakap ko si mama. Pakiramdam ko, gumaan ang pakiramdam ko at nakaahon ako sa kumunoy na aking kinasadlakan. Mula noon, kinalimutan ko ang Manila pero tinanggap ko ang mapait na aking sinapit. Matagal akong hindi tumanggap ng manliligaw, naglingkod ako sa aming barangay at dito ko nakilala ang aking naging mister na ama ng aking mga anak. Hindi ko sinabi sa aking mister ang aking nakaraan. Hindi niya alam kung pang-ilan siya sa aking buhay. Para sa akin nakaraan na iyon at wala pa naman siya noong mangyari sa akin ang lahat. Iba ang Manila sa probinsya at ang aking mga nakaraan mabuti pang hindi na niya malaman. At kung ano man ang buhay meron ako ngayon, masaya ako. At ang lahat ng ito, hindi ko inaasahan.